Sisimulan ko po yung ating topic para lang teacher or estudyante sa school. So, sisimulan ko po yung topic natin, yung meron pong isang hari na kung saan siya ay nagpa-contest, no? Nagpa-contest po siya sa 3 painter. Ngayon, sa contest niyang ito, gusto niyang i-emphasize yung peace, yung kapayapaan. Ngayon, yung unang painter, nagdrawing po siya ng isang dagat na kung saan mayroong namamangka. Yun po yung unang ginawa ng isang painter. At yung pangalawang painter naman, ang nilikha niya, ang ginawa niya ay isang napakagandang garden. No? At yun po ay pinakita niya sa hari. At yung pangatlo naman, ang kanyang ginawa ay isang ibon na kung saan, no, napapalibutan siya ng bagyo, napapalibutan siya ng malakas na hangin at ng bagyo at ng malakas na ulan. So tiningnan po ng hari, no, yung mga paintings ng bawat pintor. At meron po siyang napili. At yun yung pangatlong painting. Pasuyo po ng picture. Pasuyo po ng picture. Ayan po, no? Na kung saan, ito po yung napili ng hari, no? Na yung ibon, no? Nakita niya doon na payapa siya. Kahit merong mga kidlat, malakas ang ulan, nandun pa rin na payapa yung ibon. Kaya ito po yung napili ng hari na nanalo. Ngayon po, yan po yung ating topic. Buksan po natin sa Isaiah 26 verse 3. New King James Version po. Sabi po niya rito, "You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you, because he trusts in you." Amen. So, dito po, pinapakita. Alam niyo po ba na mapalad po tayong mga Kristiyano? Bakit? Dahil anumang problema na ating dinaranas, nandoon ang Panginoong Hesus. Nandoon ang Holy Spirit. Nandoon ang Diyos Ama na siyang kasama natin na gumagabay at nagbibigay sa atin ng wisdom. So mapalad po tayong mga anak niya, no? Dahil anumang oras, saang lugar ka man, pwede kang tumawag sa Panginoon, no? Anumang sitwasyon na iyong kinakaharap, ang salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos ay ating maaasahan na kung saan tayo ay mai-encourage. Ngayon, ano nga ba yung perfect peace na sinasabi niya dito? No? Sabi niya, whose mind is stayed on you. Kung ang ating isipan, no, ay itutuon natin sa ating Diyos, no? At kung dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya, tiyak yung Kanyang kapayapaan na binibigay niya sa atin ay mananatili. Ang sabi ng salita ng Diyos, buksan po natin, ay sa RTPB po. Sabi niya rito, ulitin ko, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ang sabi niya, binibigyan niya ng lubos na kapayapaan. Kapag sinabing lubos, kumpleto. Hindi ito half, no? Kumpletong kapayapaan. Yung mga matatag, ibig sabihin, hindi ka nagda-doubt, no? Matatag yung paninindigan mo sa Diyos. At higit sa lahat, ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Sino nga ba ang hindi may gusto ng kapayapaan? Di ba po? Lahat ng tao ay naghahangad ng kapayapaan. Na kung saan, anumang estado ng iyong buhay,
mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka, matanda, no? Maging yung mga milyonaryo, naghahangad sila ng kapayapaan. Ngayon, sabi nga ng mga kasabihan, ano ang silbi ng kayamanan? Kung ikaw naman ay may sakit, o anong silbi ng kayamanan na kahit ikaw ay milyonaryo, pero punong-puno ka naman ng worry. Iniisip mo, baka loobin yung bahay mo pag nakawan ka, so wala ring kabuluhan. No? Dahil aanhin pa yung mayaman ka nga, no? Tapos, may sakit ka naman na grabing-grabe, wala ring kabuluhan, walang kapayapaan. Alam niyo po yung topic na to? Hiningal ako. Alam niyo po ba yung topic na to ay ibinigay sa akin ni Lord 2 weeks ago, nung ako po ay nasa Baguio. Meron po akong kaibigan na kung saan 4 years, no? 4 years po kaming hindi nagkita, no? Tapos, nung nag-meet po kami, sa kanyang kwento, ako po ay napaiyak, no? Nangilid po yung aking luha, no? Doon po nabuo yung message ni Lord na sabi niya, yan ang imi-message mo pagdating ng pag-i-speak mo. Kasi doon sa aking kaibigan na nakausap, grabe yung kanyang pinagdaanan, 2021. Panahon pa ito ng pandemic. Alam niyo po ba yung naranasan niya? Grabe, sobrang tindi. No? Na iniisip ko, kung sa akin nangyari yon, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko. Nakita ko yung faith, no? Yung faith niya sa Panginoon, no? 2021, nag-start po siya sa trabaho niya bilang nurse, no? At doon, sa kanyang trabaho sa isang hospital, naranasan niya yung mabuli, no? Naranasan niya yung mabuli sa kanyang mga katrabaho, lalo na doon sa kanilang head nurse na kinukwento niya sa akin, no? Araw-araw nagpipray siya na isustain siya ni Lord, makayanan niya yung kanyang ginagawa, yung kanyang task, no? Kasi lagi na lang na iniisip ng mga katrabaho niya na siya ipapalpak or na kung saan na maraming mangyayaring hindi maganda. Ngayon, bukod sa nabubuli siya, nagkaroon po ng karamdaman yung kanyang tatay. No? Nagkaroon po siya ng bronchitis. At sa di katagalan, yung kanyang tatay, no, dahil nga po siya'y nurse, hindi po niya mapuntahan at sobrang, di ba po, sobrang masela nung panahon na yon. Hindi po niya nabantayan ng maayos. Hindi po niya halos nabantayan yung kanyang tatay. Hanggang sa namatay yung kanyang tatay. No? Wala pong mga kamag-anak yung nakapunta doon sa burol dahil noon wala pang bus. No? Sobrang hirap kung ikaw ay makasakay. Tapos, yung taon ding iyon, no? Yung kanyang asawa ay isang pastor. Hindi naninigarilyo, no? Tapos, ubo ng ubo yung kanyang asawa. Nung pina-check up, ang sabi ng doktor, stage 4 lung cancer. Tapos, sabi ng doktor, 8 months na lang. 8 months na lang yung taning ng buhay ng asawa niya. So, umiiyak yung asawa niya, pastor siya, no? Bakit nangyari? Sabi niya ganon. Hindi ako naninigarilyo, sabi niya ganon. So, siya po, nananalangin po siya, pinapalakas po niya yung kanyang asawa. Ini-encourage po niya ito. So, 8 months na lang. Yun ang sabi ng doktor. And besides, every 21 days, nangangailangan sila ng 30,000. Alam niyo po, yung kaibigan kong ito, siya lamang po yung breadwinner. No? Ang panganay niya is 10 years old. Tapos, buntis pa siya. No? Buntis pa siya. Yung nanay niya, sa kanya pa nakatira. No? Dumating din po siya sa point na hindi na niya alam ang gagawin niya. Magre-resign ba siya para alagaan yung kanyang asawa? Magre-resign ba siya para alagaan din yung kanyang nanay? Kasi matanda na rin yung nanay niya.
Tapos meron pa siyang 10-year-old na anak. Pero ang sabi ng kaibigan niya, wag, sabi niya. Kung magre-resign ka, sabi niya ganon, sino yung tutugon sa inyong pangangailangan? Sino yung tutulong sa inyo? Wala po, sabi niya. Sabi ng kaibigan niya, kaya huwag kang mag-resign, sabi ng kaibigan niya. So, sa tulong ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng isang kaibigan na kung saan in-encourage siya na huwag mag-resign. Tapos, hindi pa doon yung natatapos yung kanyang problema. Bali sa Riverside po sila nakatira. Malapit po siya sa teacher's camp. Yung bahay na tinitirahan nila, nagkaroon pa ng sinkhole. Nagkaroon ng sinkhole yung sa loob ng bahay nila na kung saan ito ay na-distract po yung kanilang bahay. So, kaya habang kinikwento niya, ako yung napapaluha, pero dahil sa paninindigan niya, dahil sa tiwala niya sa Diyos, siya ay kumapit sa Panginoon at siya'y napagtagumpayan. Napagtagumpayan niya yung problema niyang iyon. Alam niyo po ba, from 2021, na-diagnose yung asawa niya na stage 4 lung cancer, na tinaningan ng 8 months. Pero sa tulong ng Diyos, praise God, hanggang ngayon, buhay pa rin po yung asawa niya. Amen, amen. Ngayon, ang sabi niya sa akin, meron pong nagpatira sa kanila. Nung nagkaroon ng sinkhole, yung kanilang loob ng bahay. Yung tita niya na nasa US, no? Kaya mabuti pa rin po ang Diyos. Dahil kapag tayo'y dumaraan sa mga mahihirap na sitwasyon, tumutulong ang Diyos. Gumagamit siya ng mga tao, mga kaibigan, mga kamag-anak, upang ikaw ay maiangat. Upang ikaw ay matulungan. Kaya sabi ni Lord, diyan mo kukunin ang iyong message. Sabi ko, Lord, kulang pa. Sabi ko ganun. Tulungan niyo po ako, lalo na Sunday yon. Kasi Friday, konti lang. Pero pag Sunday, halos madami na. Ngayon, ito yung binigay na message ni Lord, no? Sa mga Bible characters, marami po silang mga pinagdaanan na iba't ibang uri ng sitwasyon, iba't ibang uri ng problema. Maaaring tayo po, naranasan na rin natin iyon. Kabilang po ako. Alam niyo po ba, lahat ng isinulat ko dito ay aking naranasan. At yan po yung ating pagkaaralan. Kung paano, ang sabi niya sa kanyang salita, basahin po natin uli sa verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan. At sa iyo'y nagtitiwala. Verse 4 po. Sabi niya rito, magtiwala kayo kay Yahweh, magpakailanman. Ibig sabihin, magpakailanman, forever. No? Forever nating ibigay yung ating tiwala sa Diyos. Sabi niya, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Siya lang yung ating masasandalan. No? Sa oras na litong-lito ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, sabi niya sa kanyang salita, si Yahweh ang walang hanggang kublihan. No? And beside from that, alam niyo po ba, ang salitang do not fear, kung ilang beses isinulat sa Bible, marami pong nakakaalam. Isinulat po sa Bible yung do not fear ng 365 times. Ibig sabihin, sa loob ng 1 year, no? Araw-araw, pwede mong maranasan yung worry. Araw-araw, pwede mong maranasan yung takot. Pero ang sabi ng Diyos, no, sa kanyang salita na 365 times, no, na isinulat mula Old Testament hanggang New Testament, ang sabi niya, do not worry. No? Do not worry. Do not fear not. So number 1, no, na ating nararanasan bilang isang Kristiyano, minsan tayo'y nagkakaroon pa rin ng worry na hindi mo mapigilan, no, yung worry na ating nararamdaman. Ngayon, sa Bible, sabi niya, kapag sinabing do not worry, o kaya nararamdaman natin yung worry, be like Abraham and Isaac. Alam ko po na
alam niyo po ang kwento about kay Abraham at kay Isaac. Buksan po natin sa Genesis 22, verse 1 hanggang 3. Sabi niya rito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. So si Lord po ang tumatawag, Abraham, sabi niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at hihandog mo siya sa akin. So, sabi niya dito, stop po muna. Sa verse 2, kung kayo po yung nakaranas noon, sasabihin sa iyo ng Panginoon isang araw, ihandog mo yung isa sa iyong mga anak sa akin. Anong gagawin mo? Sa Bible, walang nasulat na si Abraham ay nag-worry. Pero, tapos, dahil dito, sabi niya, verse 3, no? Nung sinabi sa kanya ng Diyos na ihandog mo ang iyong anak sa akin, ang sabi niya, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. After na sabihin ng Diyos sa kanya na pumunta siya sa bundok ng Moriah, sabi, kinabukasan, maagang gumising. Ibig sabihin, dito pinapakita na hindi nag-alinlangan si Abraham. Hindi siya nag-worry. Tapos, ang sabi pa niya dito, nagsibak pa ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. So, nag-ready pa siya ng kahoy. No? Nagsibak pa siya ng kahoy, no? Na susunugin at inihanda niya yung asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So, dito sa Bible, be like Abraham, no? Na kung saan ibinigay niya yung tiwala niya sa Diyos. Meron siyang peace. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos, meron siyang kapayapaan, no? Hindi niya in-entertain. Hindi niya in-entertain yung worry. Kasi sabi nga niya dyan, kinabukasan, maaga siyang gumising upang magsibak ng kahoy. Kasi nagtitiwala siya na ang Diyos ay mabuti, hindi siya masama, no? Na merong gagawin ang Diyos sa kabila ng lahat, no? Sa kabila ng lahat na sinabi sa kanya, nagtiwala siya sa Panginoon. Ngayon, sa verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno, kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. When you say babalikan namin kayo, plural siya. Future tense. Sabi nga ng mga teacher, future tense. Sabi niya, very positive si Abraham. Babalikan namin kayo. Ibig sabihin yung babalikan namin kayo, kasama niya si Isaac na babalik. No? Naniniwala siya sa Diyos. Naniniwala siya, kaya inalis niya yung kanyang worry. Meron siyang peace sa puso niya, no? Kaya naman, doon sa kanyang declaration, na kung saan tumayo si Abraham bilang anak ng Diyos, he stand, no? Itinayo niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung sinabing babalikan namin kayo, nagtagumpay po si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 12. Sabi niya rito, noong time na sasaksakin na ni Abraham yung bata, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Alam niyo po ba, kapag ako'y dumaranas ng problema, Lord, gusto ko rin po mapagtagumpayan yung problemang yon.
kagaya ni Abraham, na sinubok ng Diyos, na ibinigay niya yung pagtitiwala na mayroon pa rin siyang kapayapaan sa puso niya. Napagtagumpayan po ni Abraham yung kanyang pagsubok, na kung saan bumalik sila, no? Bumalik sila na kasama niya si Isaac. At napatunayan ng Diyos na hindi rin ipinagkait ni Abraham yung kanyang kaisa-isang anak, no? Hindi ipinagkait ni Abraham yung kanyang kaisa-isang anak. Halimbawa, meron sa iyong hingin si Lord. Meron kang, alam niyo po, naranasan ko na yan. Meron kang 200 pesos. Last na lang na pera mo yan. Kapag sinabi ni Lord, ibigay mo yon doon sa taong ituturo ko sa iyo. Anong gagawin mo? Last mo na lamang na pera iyon. Nangyari yan sa akin. Lord, last na lang na pera ko to, ibibigay ko pa doon. Pero Lord, sabi ko, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ito. Yung pala, kadalasan, sinusubok ka ng Diyos kung gaano ka katapat sa Kanya. No? Dahil kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, 100-folds, 1,000-folds yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. You cannot outgive God. No? Kapag nagbigay ka ng piso sa Kanya, kaya niyang doblihin yon ng 1,000-folds. Be like Abraham. Kapag tayo'y nakakaranas ng worry, no? Be like Abraham. Hingin natin yung kapayapaan ng Diyos na manatili ito sa ating puso. At yung faith natin sa Panginoon na ito'y lalo niyang pagtibayan. Number 1, again, when you feel worry, be like Abraham. Number 2, are you in trouble? Nakakaranas ka ba ng ikaw ay nasa kalagitnaan ng trouble? Merong kaguluhan. Sabi niya rito, when you feel trouble, no? Be like David. Again, no? Marahil, alam niyo na po yung kwentong ito about kay David and Goliath. Buksan po natin sa 1 Samuel chapter 17, verse 10 hanggang 11. Sabi niya dito, hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Si Goliath to na nagsasabi, pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul, Saul yung hari nila sa Israel noon, at ng mga Israelita, nanghina sila, no? Nanghina ang kanilang loob at sila ay natakot. Verse 12, no? Ay, hanggang doon po. So, nung marinig, no? Araw-araw kasi, naghahamon si Goliath. Alam naman po natin sa kwentong ito, si Goliath ay isang higante, no? Na siya'y matapang, handang pumatay, no? Araw-araw naghahamon si Goliath sa mga Israelita kung sino yung makakalaban sa kanya. Dahil ang sabi niya, kapag siya yung natalo, magpapaalipin yung mga Pilisteo sa kanila, no? Ngayon, lahat ng Israelita, kabilang ng hari, sila ay gulong-gulo na. Hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Verse 24. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot, no? Nung nakita nila si Goliath, no, mas lalo silang natakot, as in matinding takot, no? Naranasan niyo na ba yung magkaroon ng matinding takot? Ako naranasan ko po nung panahon ng yung malakas pong bagyo, sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng kidlat. Lord, sabi ko, natatakot ako. Sabi ko gano'n sa kanya,
Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Lord? Pinakanta niya yung in your presence. In your presence, sabi ni Lord. Sabi niya sa akin, kantahan mo ito. In your presence, there is peace. So habang kinakanta ko po yon, unti-unti nawawala po yung takot ko. So, napakabuti ng ating Diyos. Kung nararanasan natin, we are in trouble, hindi ka iiwan ng Diyos. Verse 32. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, so isa lang yung naging matapang sa lahat ng mga Israelites. Isa lang ang naging matapang. Sabi dito, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Dahil lang sa Pilisteyong iyon, ako po ang lalaban. Alam niyo po ba kung gaano kaliit si David? No? Kumpara kay Goliath, no? Grabing milya, grabing layo, no, ng difference, no? Pero sa panahon ni David and Goliath, tanging si David lang sa lahat ng mga Israelites ang nagkaroon ng tapang, no? Nagkaroon siya ng tapang na hamunin ang Goliath na nananakot sa kanila. Ikaw, anong Goliath ng buhay mo? No? Anong Goliath ng buhay mo na nararanasan mo ngayon? Are you in trouble? Be like David. No? Ngayon, sabi niya dito, verse 45. Sabi niya, noong kaharap na ni David, si Goliath, sabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, no? Ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. So again, no? Itinayo ni David kung sino siya sa harap ng Panginoon. Minsan, kapag tayo may problema, na kung saan tinatakot tayo ni Satanas, hamunin din natin siya. Ating ideklara kung sino rin tayo sa harap ng Diyos. Amen. Ating ideklara. Kagabi po, alam nyo, dahil kinakabahan po ako, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Masakit ang tiyan, masakit ang likod. Tapos, inaalala ko pa yung boses ko, Lord, 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 I am redeemed by the blood of Jesus. Lord God, anak niyo po ako, hindi niyo po hakayaan na may mangyari sa akin. Kaya sa oras nito, aking dinadalangin mula sa langit at sa lupa. No? Dinadalangin ko in Jesus' name. Hindi ako magagawang saktan ng kaaway. Wala siyang magagawa sa akin. Mula sa langit at sa lupa, aking pinapalaya. Lord, hinihiling ko po, Lord, ang kapayapaan na patuloy na maghari, magmanifest sa aking puso, na maidi-deliver ko yung message mo. Kaya naman, ako po ay nakatulog. Salamat sa Diyos. No? Ngayon, so be like David. No? Tayuan mo ang iyong pananampalataya. Tayuan mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Dahil kapag narinig yan ni Satanas, tiyak siya'y lalayo. Siya'y matatakot sa'yo. Kasi ayaw ni Satanas na sabihin natin kung sino tayo sa harap niya. Mga anak tayo ng Diyos. Amen. Mga anak tayo ng Diyos. Tayo'y mananagumpay. Ang sabi ng Bible, we are the head and not the tail. Tayo'y mananagumpay. Tayo'y warrior ng Diyos. Dahil napagtagumpayan na ni Lord sa krus ng Kalbaryo, sabi nga ni Jesus, it is finished. Nung sinabi ni Lord yon, it is finished, ibig sabihin, napagtagumpayan na ni Lord. Ngayon, bilang ikaw na anak ng Diyos, kaya mo ring mapagtagumpayan yan. Anumang uri ng problema na iyong kinakaharap, are you in trouble? No? Be like David. No? Next, number 3. Are you being cheated or aggrieved? Naituro ko na po ito sa Young Pro. Naranasan mo na ba yung dinadaya ka, nilalamangan? No? Naranasan mo na ba to? Merong sa Bible na kung saan naranasan niya na siya'y dinadaya.
Buksan po natin sa Genesis chapter 3, verse 6 hanggang 12. Genesis chapter 31 pala. Sa Bible, merong isang tao ng Diyos. Merong isang Bible character na naranasan niya na siya ay dinadaya. No? Sabi niya sa verse 6, alam ninyong ginugol ko ang buong lakas ko sa paglilingkod sa inyong ama. Verse 7 hanggang 12 po. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses, sabi niya, 10 beses niyang binabago yung kabayaran, no? Yung kabayaran sa akin. Ngunit, hindi ito ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. So, ibig sabihin, hindi pinapahintulot ng Diyos dahil ikaw ay anak niya, hindi niya pinapahintulot na ikaw ay maapi. Sabi niya dito, verse 8, kapag sinabi ni Laban, si Laban yung kanyang biyenan, no? Si Jacob po yung tinutukoy ko dito. Be like Jacob. Sabi niya, kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik at ang buong kawan ay nanganganak nga ng ganoon. Verse 9, ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nananaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Verse 11, sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Verse 12, ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. So pansinin po natin, no? Ang sabi ng Diyos kay Jacob, ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ibig sabihin, no? Kapag nararanasan natin na tayo naaagrabyado, nararanasan natin na tayo ay dinadaya, alam yun ng Diyos. Because our God is sovereign. Our God is mighty. Our God is powerful. Alam niya lahat. No? Walang nalilihim sa Kanya. Alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Na kapag tayo'y nakakaranas na tayo'y dinadaya, gumagawa ng paraan ang Diyos. Gumagawa ng solusyon ang Diyos para ikaw ay maiangat niya, no? Makawala doon sa sitwasyon na ikaw ay dinadaya. Amen. Be like Jacob, no? Na kung saan meron siyang kapayapaan sa puso niya na kaya siyang tanggalin ni Lord doon sa sitwasyon na kung saan siya'y dinadaya. Pero napagtagumpayan iyon ni Jacob, no? Dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos, dahil siya'y patuloy na nananalig, binibigay niya yung tiwala niya sa Diyos at meron siyang kapayapaan doon. Napagtagumpayan ni Jacob yung kanyang naranasan na sitwasyon, no? Amen. Now, number 4. Ito yung pinaka napapanahon na nararanasan ng maraming tao. Do you have a mental depression? No? Na kung saan maraming mga tao ngayon yung nakakaranas nito. Meron silang nararanasan na mental depression, pero hindi nila nasasabi sa kanilang mga kaibigan. Minsan, hindi nila nasasabi sa kanilang asawa, hindi nila nasasabi sa kanilang mga kapartner, hindi nila nasasabi sa kanilang magulang. Sinasarili nila ito, no? Ito yung nauuso ngayon, mental depression.
sa Bible, meron ding nakaranas, no? Nung Friday, tinapik yan ni Pastora Mary Ann. Pero aside from Elijah, meron pa sa Bible na nakaranas ng mental depression. Walang iba kundi si Job. Buksan po natin sa Job 3:3. Naranasan ni Job ang matinding pagsubok na kung saan, una, nawalan siya ng kayamanan. Alam niyo po ba sa Old Testament, yung kayamanan nila doon nababase sa dami ng alaga nilang hayop. So si Job, isa siya sa pinakamayamang tao doon. Marami siyang mga alagang tupa, mga hayop, no? Na kung saan kilala siya sa kanilang lugar. Pero ano yung nangyari? Una, nawalan siya ng yaman. Pangalawa, lahat ng anak niya namatay. No? Lahat ng anak niya namatay. Tapos, naggalit pa yung asawa niya na sinabi, Job, sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. No? Sino ang hindi makakaranas ng mental depression kapag ikaw yung nasa katayuan ni Job? No? Pero ang sabi niya dito, no? At yung pangatlong naranasan niya, nagkaroon siya ng malubhang sakit mula ulo hanggang paa. Tadtad siya ng sugat, no? Dahil sa naranasan niya, ito yung sinabi niya, hindi na sana ako ipinanganak pa. Hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nasabi mo na ba yan minsan sa Diyos? Nung ikaw ay nakakaranas ng mental depression, hindi na sana ako pinanganak. Hindi na sana ako nabuhay, no? Si Job, nasabi niya rin niya iyan, na hindi na sana ako ipinanganak dahil sa mga matitinding naranasan niya. Una, nawalan siya ng yaman, no? Nawalan siya ng mga anak, no? Tapos nagalit yung asawa niya. Tapos yung pangatlo, yung pagkakaroon niya ng sakit mula ulo hanggang paa, no? Pero, no? Dito na kung saan na sinabi nga ni Job na nagsisi siya na sana'y hindi na lamang siya ipinanganak, no? Ngayon, sa chapter 42 verse 3 ng Job. Job. Sabi niya dito, itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan, gayong ako na may walang nalalaman. No? Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko maunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Minsan, kapag tayo nakakaranas ng problema, nararanasan natin na nagdadrama din tayo sa Diyos, di ba? Gayan ang nangyari kay Job, no? Nagmo-moment siya sa Panginoon. Kinakausap niya si Lord. Kapag meron kang problema, nakakaranas ka ng mental depression, sino yung una mong pinupuntahan? No? Sino yung una mong pinupuntahan? Nais ng Diyos na siya ang una nating lapitan. Nais ng Diyos na siya ang una nating lapitan. Hindi yung gumagawa ka ng solusyon sa iyong isip. Hindi yung gumagawa ka ng paraan sa iyong isip. Nais ni Lord siya yung una nating puntahan. No? Ngayon, nagdadrama si Job. Meron siyang moment. Sabi nga, itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlangan, gayong ako na may walang nalalaman. Pakitaas po. Nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan. Di ba pag wala na tayo sa sarili natin, minsan nagagalit tayo. Pati si Lord pinapagalitan natin, no? Pati si Lord pinapagalitan natin, sinisisi natin siya. Naranasan ni Job iyan. No? Naranasan ni Job iyan. Sabi niya, ng mga bagay na hindi ko maunawaan, ng mga hiwagang di ko abot ng aking isipan. So, nasisi din niya ang Diyos dun sa mga nangyari sa kanya. Ngayon, nagsisi si Job. Verse 6.
Sabi niya dito, sabi ni Job bandang huli, after niyang magdrama, no? Sabi niya sa Diyos, kaya ngayon, ako ay nagsisisi, ikinakahiya, no? Ikinahihiya lahat ng sinabi sa alabok at abo na ako ay nakaupo. Ibig sabihin, pinagsisihan ni Job, no? Siya ay nagsisi sa lahat ng mga nasabi niya sa Panginoon. Si Job ay nagsisi. Ngayon, normal din yon kasi nilikha din ni Lord yung emotions natin. No? Normal din yon kasi tao tayo eh. Pero nais ng Diyos, sa tuwing tayo'y nagkakasala, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, humingi ng kapatawaran. Alam niyo ba kung bakit? Isaiah 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Kapag tayo'y gumagawa ng kasalanan, automatic meron na pong harang. Ang mga kasalanan na ating ginagawa, automatic na meron na pong harang. No? Sabi niya dito, dahil sa kasalanang iyon, no, nagkasala kayo. Sabi niya dito, pakiulit nga po again. Verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya, pakitaas po. Ang sabi niya dito, ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kapag tayo'y nagkakasala, again, kapag tayo'y nagkakasala, yun ang dahilan ng pagkawalay natin sa Diyos. Kaya minsan yung mga panalangin natin ay hindi naririnig. Amen. Kaya napakahalaga na kapag tayo'y nagkakasala, syempre, una, again, our God is holy. Again, our God is holy. Hindi siya nagtotolerate ng sin. Hindi nagtotolerate ng sin ang Diyos. Kaya yun ang dahilan. Kaya minsan, hindi tayo naririnig ng Diyos. Hindi tayo nagkakaroon ng answered prayer. Dahil yung kasalanan na iyan, na hindi pa natin hiningi ng kapatawaran, no? Yun ang nagiging dahilan ng pagkawalay natin ng disconnection. Di ba kapag nagkaroon ka ng disconnection ng tubig, sa kuryente na hindi ka nakabayad, sa wifi, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, no? Naranasan nyo na ba yun na magkaroon ka ng disconnect, no? Sa kuryente, sa wifi, sa tubig, yung balisang-balisa ka na, no? Parang nagkaroon ng talagang yung malaking pagitan. Ganun din yan sa Diyos. Na kapag tayo nagkakasala, nagkakaroon tayo ng disconnection sa Diyos. Kaya naman sinabi niya sa kanyang salita, no? Na kapag tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, 1 John 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan, sabi niya dito, maaasahan natin na patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin. Yun ang mahalaga, lilinisin kasi our God is holy. Lilinisin niya tayo mula sa ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang Diyos natin ay tapat at matuwid. Amen. No? So, kapag tayo nagkakasala, nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya,
tayo ay magkaroon ng pagsisisi, no? Hingin natin ng tawad sa Diyos yung ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y linisin niya mula roon. At dahil doon, dahil siya ay tapat at matuwid. So, balik po tayo, no? Verse 10. Sa Job po ulit. Job chapter 42, verse 10. Sorry. Dito, dahil nagsisi si Job sa kanyang mga kasalanan, no? Bumalik siya sa Panginoon. At dahil doon, verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinalangin niya at nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Ganyan po katapat ang Diyos, no? So, kapag tayo lumalapit sa Diyos, no, nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kapag sinabing nagsisisi, yung tapat, no? Yung seryosong pagsisisi. Meron kasing humihingi ka ng tawad sa Diyos pero hindi ka namang seryoso, no? Kaya dito naman, dahil sa katapatan ng Diyos, dinoble niya yung kayamanan ni Job, no? So, dito napagtagumpayan po ni Job yung nangyari sa kanya. Maging si Saul, nakaranas din siya ng mental depression. Nung siya'y sumuway naman, no? Nung si Saul, Haring Saul, sumuway siya sa mga utos ni Yahweh, no? Tingnan po natin sa 1 Samuel 13:13. Maging si Saul, nung siya'y sumuway sa mga utos ni Yahweh, dahil sa kanyang pagiging, iniisip niya na mas alam niya. No? Sabi niya dito, First Samuel 13:13. Ang sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Si Haring Saul ay sumuway. Di ba si Haring Saul yung unang first king ng Israel? Siya ay inanoint. Pero dito, siya'y nagkasala. Nagkaroon siya nag-disobey siya sa mga utos ng Diyos, no? Ngayon, nung sumuway na siya, umalis na yung espiritu ng Diyos kay Haring Saul. Kaya naman, no, nung umalis na yung espiritu ni Yahweh, si Job ngayon, ay si Saul ngayon ay inaatake siya at pinapahirapan ng masamang espiritu. Buksan po natin sa 1 Samuel chapter 6 verse 14. First Samuel chapter 6 verse 14. Ay, sandali. Tingnan ko po sa akin. So, sabi niya rito, 16:14 pala, sorry. Sabi niya rito, samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. So, nung nag-disobey na si Saul, no, sa mga utos ng Diyos, umalis na yung espiritu ni Yahweh sa kanya. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So, nakaranas siya ng depression. Ngayon, tanging si David, no, dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 23.
Sabi niya dito, at tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So, dito naranasan ni Haring Saul ang magkaroon ng mental depression, no? At sa tulong ni David, na kung saan ibinigay niya, inialay niya yung buhay niya, naglingkod siya kay Haring Saul, na kapag tinutugtugan niya iyon ng alpa, yung espiritu na nagpapahirap sa kanya ay umaalis, no? At nagkakaroon ng kaginhawaan si Saul. Ngayon, susunod po, number 5, are you sad? Wala pong exempted dito, kahit bata. Minsan, nararanasan niya yung maging malungkot. No? Ngayon, sa Matthew 26 verse 34, si Peter, sabi niya dito, sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Alam na po natin yung kwentong ito. 3 times, no? 3 times na dininay ni Peter si Jesus, no? At after noon, tumilaok nga ang manok. At naramdaman niya yung kalungkutan. Ngayon, chapter 26, verse 75. Sabi niya, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. So, si Peter, nakaranas siya ng sadness. Dahil yung pinakamamahal niyang guro, yung pinakamamahal niyang Panginoon na i-deny niya. Naranasan mo na bang na-i-deny ka ng iyong kaibigan? No? Si Jesus, naranasan niya na na-i-deny siya ng kanyang kaibigan. Kaya naman si Peter, nung naranasan niya ito, no, na siya ang nag-deny, no, nagkaroon siya ng kalungkutan. No? Nagkaroon siya ng kalungkutan. Kaya naman, siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nagsisi siya. Nagsisi si Peter sa kanyang ginawa. At dahil nagsisi siya, di ba, sa Bible, mababasa natin, siya'y ginamit ng Diyos mightily. No? Si Peter ay ginamit ng Diyos mightily. So, lagi nating nararanasan ang sadness. Maaari tayong lumapit kay Jesus na ito ay palitan niya ng joy, ng kagalakan. Amen. Ngayon, naranasan mo na ba yung doubtful, unrest, number 6, no? Naranasan mo ba na ikaw ay mag-doubt? At dahil doon, no, ikaw ay nababagabag, no? Doubtful and unrest. No? Ngayon, dito sa 2 King, chapter 6, verse 15 hanggang 17. Sabi niya, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro! Wait lang, Guro! Paano tayo ngayon? No? Paano tayo ngayon? Nagda-doubt na si Gehazi. Si Gehazi na katulong ni Eliseo, no? Na naranasan na niya kung paanong kumilos ang Diyos. Pero naranasan ni Gehazi ang mag-doubt, ang mabagabag. Next po. Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Next po. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin. Nang siya'y makakita, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin
At nakita ng katulong ni Eliseo, ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. So, sa panalangin ni Eliseo, nakita ni Gehazi, bagamat marami ng soldiers, na handang lumusob sa kanila, nagkaroon ng doubtful si Gehazi. Nagkaroon siya ng bagabag. Kaya naman, si Eliseo ay nanalangin. Meron bang nananalangin para sa inyo? Alam niyo po bang napakahalaga? Napakahalaga ng panalangin. At napakahalaga din kapag may nananalangin sa inyo. Alam niyo po ba yung mga nanay natin, mga magulang natin, mga tatay, araw-araw, hindi sila nakaka-miss na ipinapanalangin nila ang kanilang mga anak, na sa tuwing sila'y nakakaranas yung mga anak nila ng doubtful, ng unrest, ng bagabag, ito ay nawawala, dahil sa power ng panalangin. Sa power ng panalangin, pwedeng tanggalin ng Diyos yung doubtful mo at ang iyong bagabag, kung meron kang unrest na nararanasan. Napaka-importante na merong nananalangin sa inyo. Napaka-importante na ipinapanalangin din ninyo ang inyong mga pamilya. Dahil sa everyday na nararanasan natin, hindi natin alam kung ano yung pakana ng kaaway. Ako po, naranasan ko yung tatawid ka sa daan. Alam mo, wala naman sasakyan. Tapos may biglang truck na dumaan. Naranasan ko yung parang may humila sa akin. Dahil may nananalangin sa akin, yung aking nanay. Araw-araw nananalangin yung aking nanay na proteksyonan niya lahat ng kanyang mga anak. Kaya nararanasan natin yung proteksyon ng Diyos dahil sa mga magulang natin. Amen. So, pag-uwi niyo po, pasalamatan niyo ang inyong mga magulang na hindi nagsasawa na manalangin para sa inyo. Amen. Amen. Ngayon, sa tuwing tayo'y lumalapit sa Diyos, ibigay po natin ang ating pagtitiwala na kalakip ng ating pananampalataya. Sa kabila man ng problema, gaano man yan kalalim, gaano man yung level ng iyong problema, ang Diyos natin ay nag-o-offer ng kapayapaan. Buksan po natin sa John 14:27. 27. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Dahil ang kapayapaang ibinibigay ng mundo ay panandalian lamang. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Amen. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos, mapalad ka, mapalad kayo, mapalad ako, mapalad tayong lahat, na dahil tayo'y anak ng Diyos, yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi iyon katulad ng kapayapaan ng mundong ito. Yung kapayapaan ibinibigay ng Diyos sa atin, nagtatanggal siya ng doubt, nagtatanggal siya ng takot, nagtatanggal siya ng sadness. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Yan ang pangako niya. Kapayapaan na God is in control. God is in control. Anumang uri ng problema na nararanasan mo. Ito ang uri ng kapayapaan na kung saan binabantayan ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isip, na panatag ka, Kahit may problema ka, naranasan niyo na ba yon? Meron ka problema, pero panatag ka. Yun ay galing sa Diyos. Yun ang kaniyang pangako, Binabantayan ng ating puso, ng ating isipan,
yung kapayapaang iyon. Amen. Salamat sa Diyos at natapos din po ako. Thank you, Lord. God bless po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng Espiritu Santo, Lord, patuloy ka naming itinataas, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay during our hard times. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pa po kaming kumapit sa inyo, na maalis yung doubt sa iyo, Panginoon, na kung saan na humihingi po kami, Panginoon, ng kaliwanagan, ng peace, ng wisdom. Huwag niyo pong hayaan na mawala kami sa iyong piling o maligaw po kami ng landas. At maintindihan po namin, Panginoon, na ikaw ay kasama namin. Tulungan niyo po kami na magtiwala po sa iyong plano. Alisin niyo po yung worry, yung takot sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming strong tower. Ikaw yung aming shield. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.